Saan ka nakakita ng sira pa yung payong? Hello mga kapakla! So ngayong araw nga ay rumagasa na naman ang snow. Kaya ang normal na 15 minutes na lakad mas napapatagal. Pero ganoon na nga, hindi lahat madali sa umpisa. Hindi naman nabago sa akin yung snow at winter kasi sa Iraq meron din. Ang maninibago lang ako ay ang paglalakad ng mahabang lakaran habang nag-snow, tapos umaabot ng 50 dito, negative 50 ang lamig. So ayun na nga, tapos na yung 4 na oras. Ngayon punta sana kami sa farm ni Ate Melissa, doon kung saan kami nag-steak. First time kong pumunta doon. Na-upload ko na rin yung video na yun. Tapos meron din sana ulit ngayon, kaso since madulas nga yung daan, baka walang gusto magmaneho papunta doon. So baka doon na lang kami kay Ate Santa. Magluluto daw ng bilo-bilo at pansit. So ganito pala yung eksena ng dinadaanan ko ngayon. Wala nang snow. Kanina nung papasok meron, pero ngayong pauwi na, wala na. So ganito na yun. Tsaka na maputik na kasi pagkatapos kapag na daan-daanan na ng sasakyan. Takbo tayo. Ayan. Ang oras na is alas 3. Alam ko, maraming katulad ko ang nasa sitwasyon ko ngayon, lalo na yung mga nag-uumpisa dito sa Canada. Mahirap, lalo na kung hindi ka pa nagmamaneho. Pero ganun pa man, kailangan magpatuloy sa buhay. Enjoy na lang ang bawat moment despite of. Kasi pinili natin to, kaya i-push at laban lang tayo mga bakla. Umuwi nga pala muna ako, tapos mga 30 minutes sinundo na kami para pumunta sa bahay ni Ate Santa. Sinimulan ko na yung bilo-bilo. Ganito lang yung aming gatherings dito, simple pero masaya. Kasi pag nasa small town ka nakatira, at pag konti lang kayong mga Pilipino, kayo na lang rin talaga magsasama-sama para hindi boring ang buhay. Naaalala ko last year, merong isang kababayan nun sa Iraq na kaibigan ko rin, ang nauna na dito sa Canada. Tapos ilang buwan lang umuwi na rin siya sa Pilipinas, tapos bumalik sa Iraq kasi nga hindi kinaya ang buhay dito. Kasi hindi lahat mapupunta sa mga syudad na lugar. Kadalasan mapupunta ka sa maliit at malalayo na mga town kasi nandun yung opportunity. Kaya bago ako pumunta dito sa Canada, in-expect ko na to, at since village and farm lovers naman ako, alam kong masasurvive ko. Mahalaga na marunong kang makisama sa mga bagong makikilala mo, dahil kung hindi, kahit village lover ka, pero kung mag-isa ka, boring talaga. Bilo-bilo kami. Nag-decide ka ngayon na ikaw ay uuwi. Kaya ikaw, kung may balak kang mag-Canada, handa mo lang yung sarili mo sa ganitong klaseng pamumuhay. Hindi madali ang Canada, pero kung makakahanap ka ng paraan para ma-enjoy ang stay mo dito, mas magiging magaan. Kasi ako, galing na ako sa mga lugar na hindi kaaya-aya like Iraq at Syria, pero in-enjoy ko. Kasi kung may goal ka sa buhay, nothing can stop you. Thank you for watching mga kabakla. Hanggang sa susunod na vlog, please don't forget to like, subscribe, and you can also share this video if you want. Thank you for watching. Bye!
Bye.